Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Ayla. Taong 1992. Mabalat, Pampanga. Bago natin simulan ang kwento, kaunting pagpapaliwanag tungkol sa tampok na lahi ng mga babaylan. Sila ang matagal nang naglahong angkan ng mga tubignon, nanirahan sa tabi ng pangpang ng mga ilog. Sinasabing ang mga ito may pagpapala mula sa diwata ng buwan na si Mayari. Meron silang kakayahan na manipulahin ang anumang anyong tubig, mapailog, lawa, batis o kahit tubig sa tapayan. Kilala bilang mahusay na manggagamot ang mga tubignon. Kadalasang ginagamit ng mga ito ang elemento ng tubig sa panggagamot. Hanggang sa ngayon, pangunahing instrumento pa rin ito ng ating mga modernong albularyo. Bagaman matagal nang nawala ang lahi ng mga tubignon, hindi naman naglaho ang legasiya ng mga ito, lalo na sa Katagalugan. Ginagamit pa din ito sa larangan ng panggagamot. Ito ang kakayahang ipapamalas ng ating tampok na karakter. Nang mga panong ito, kasalukuyang nasa edad 15 itong si Ayla, naninirahan sa Maynila. Ngunit tubong Pampanga ang kanyang mga magulang. Tuwing magsasara ang klase, umuuwi ang dalaga sa probinsya para doon magbakasyon. Sa ilang taong pabalik-balik ni Ayla sa kanilang probinsya, ni minsan hindi nito narinig ang kwento tungkol sa kanilang pinagmulan. Nalaman lang ito ng dalaga nang mamatay ang kanyang lolo Dagoy. Nagkataong naroon sina Ayla kasama ang kanyang mga magulang. Habang nagro-rosaryo, isang hindi pamilyar na lalaki ang pumasok. Naglapag ng itim na bulaklak na orchid sa tabi ng kabaong ng matanda. Tumayo ang ama ni Ayla upang batiin ito. Laking gulat ng dalaga dahil lumuhod pa ang mga tiyuhin at nakakatandang pinsan nito sa harapan ng matandang lalaki. Magsipagtayo kayo. Hindi ito ang oras at lugar para sa formalidad. Pareho tayong nagluluksa. Nasaan si Manang Flora? Wika ng lalaki. Nasa loob po ng kanyang silid, Tio Eliezer. Sandali lang o tatawagin ko. Tugon ni Mang Diego, ama ni Ayla. Hindi na kailangan. Eto, ilagay mo sa florera ang mga itim na orchids. Paborito ito ni Manong Dagoy. Sayang lang at hindi ko siya naabutan. Wika ng matanda. Ako na po ang bahala, Tio Eliezer. Tumuloy po muna kayo sa loob nang makapaghapunan. Tamang-tama po ang inyong dating. Nakapagluto na po ang aking asawa. O sige, medyo nagugutom na rin ako sa haba ng biyahe. Muling wika ni Tandang Eliezer. Maya-maya ay lumabas si Tandang Flor sa kwarto. Binate ang dumating na panauhin. Mabuti naman at nakarating ka, Eliezer. Ang akala ko wala nang dadalo sa libing ni Dagoy. Hindi naman ho maaari na walang dumalo mula sa mga kamag-anak natin. Sa kabila ng mga nangyari, itinuturing pa din naming kalahi si Manong Dagoy. Naririnig ni Ayla ang pag-uusap ng dalawang matanda. Kaya hindi nito naiwasang magtanong sa ama. Tay, ano pong ibig sabihin ng matandang lalaki? Bakit po ba? Ano po bang ginawa ni Lolo Dagoy sa kanila? Napalingon si Tandang Flora sa dalaga. Tinawag itong maupo sa kanyang tabi. Ayla apo. Muta ka, Kenny. May sasabihin ako. Wika ni Aling Flora. Kagad namang lumakad si Ayla. Lumapit siya at naupo. Ano po yun, Lola? Panahon na.
para malaman mo kung ano ang iyong pinagmulan. May isip ka na at alam kong darating din sa iyo ang mga tanong tungkol sa ating pamilya. Kaya mas mabuting habang nabubuhay pa ko, sabihin ko na sa iyo ang lahat. Wika ni Tandang Flor. Inang, sa palagay ko po hindi kailangan malaman ni Ayla ang tungkol sa mga bagay na yan. Nakapag-usap na ho tayo tungkol dito. At ano ang gusto mong mangyari? Talikuran ng iyong anak ang kanyang tungkulin, gaya ng ginawa ni Manong Dagoy. Diego, si Ayla lang ang nag-iisang anak na babae sa inyong magkakapatid. Matanda na si Manang Flor at alam mong siya na ang huli sa mga tubignon. Gusto mo bang maputol na lang ng tuluyan ang ating angkan? Wika ni Tandang Eliezer. Hindi naman po sa ganun, tiyo. Pero ayoko lang malagay sa panganib ang buhay ni Ayla. Alam ko ang hirap na pinagdaanan ni Manang at sa palagay ko, hindi ko kakayaning makita si Ayla na nahihirapan. Bakit hindi nating hayaang si Ayla ang magpasya? Apo, ano sa tingin mo? Gusto mo bang marinig ang kwento ng ating pamilya? Tanong ng matanda. Sa palagay ko, wala naman pong masama kung papakinggan ko yung sasabihin ni Lola. Kabilang din po ako sa pamilyang to, kaya karapatan ko pong malaman ang pinagmulan natin. Tugon ni Ayla. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Ayla. Pero bahala ka. May isip ka na eh. At siguro naman, alam mo kung anong makakabuti sa'yo. Wika ni Mang Diego. Matapos ay lumabas ito ng tahanan, naupo sa kabaong ng ama. Bakit po ganun, Lola? Hindi po ba tanggap ni Tata yung pamilya natin? Hindi naman sa ganun, Apo. Sadyang nag-aalala ang tatay mo dahil totoo naman ang sinasabi niya. Mahirap ang pagdadaanan mo bago ka kilalanin bilang isang punong babaylan. Punong babaylan? Ano po yun, parang manggagamot? Tama, Apo. Ang lahi natin ay tinatawag na tubignon. Hindi tayo taga dito sa Pampanga. Ang sabi ng mga ninuno, tayo ay mula sa probinsya ng Antique. Dinala ng mga dato ang sinaunang tubignon sa bahaging ito ng bansa nang magsimula silang magpalawak ng sakop. Simula nun, dito na nanirahan ang ating angkan hanggang sa kasalukuyan. Ay nakakalungkot lang dahil unti-unti nang nawawala ang kasaysayan, lalo na ang ating mga kakayahan. Tanging mga kababaihan mula sa ating angkan ang maaaring magmana at kailangan mula sa direktang hanay, kagaya mo. Dahil kung hindi, maaaring hindi pagkaloob ng diwatang si Mayari ang kanyang pagpapala. Pagpapaliwanag ni Manang Flor. Pwede niyo po bang ikwento yung buong kasaysayan ng ating angkan, Lola? Para mas maintindihan ko po kung bakit mahalaga na mapangalagaan ang saling lahi natin. Masyadong mahaba ang kwentong yan na po. Sigurado ka bang handa kang makinig? Oo naman po, Lola. Nasa lamay po tayo ni Lolo Dagoy at alam kong bawal matulog. Kaya mas mabuti pang makinig na lang ako sa kwento nyo. O sige, halika doon tayo sa kabilang bahay at may papakita ako sa iyo. Eliezer, sumunod ka dahil kakailanganin ko ang kaalaman mo sa pagbabasa ng mga sinaunang kasulatan. Pag-uusap ng dalawa. Hiwalay ang tahanan ni Tandang Flor sa bahay na pinaglalamayan ni Mang Dagoy. Dahil na din sa kanilang tradisyon na ang pinuno ng kanilang angkan ay dapat nakatirang mag-isa sa bukod na tahanan. Ito ang unang pagkakataon na makapasok ng tahanang iyon si Ayla. Kaya naman manghang-mangha ito nang makita ang loob ng tahanan. Aba, mahabang panahon na. Hindi ko na gagamit ang aking kakayahan sa pagbabasa ng sulat ng mga batala. Hindi ko lang alam kung kakayanin ko pang gawin yon ng matagal, Manang Flor.
Wika ni Tandang Eliezer. Hindi mo naman kailangang basahin lahat. Yung mahalagang kaganapan lang at yung mahalagang bagay upang maunawaan ni Ayla ang lahat. Wika ni Tandang Flor. Naupo si Ayla sa sahig. Inilatag naman ni Tandang Eliezer ang mga lumang kalatas na gawa sa kawayan. Mahigit 500 taon na ang mga kalatas na yan, iha. Simula pa sa mga ninuno natin. Ito ang isa sa mga kayamanang pinakaiingatan ng ating angkan. Hindi ito maaaring mapunta kahit kanino dahil ito ang dugong dumadaloy sa ating kaugatan. Nakapaloob sa mga kalatas na ito ang sekreto kung bakit tayo kinilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang babaylan sa bansa. Pagpapaliwanag ni Manang Flor. Kung handa ka na, Ayla, sisimulan ko ng pagbabasa. Makinig kang mabuti, iha. Wika ni Tandang Eliezer. Ang mga sumusunod ay batay sa pagsasalaysay ni Tandang Eliezer. Nagsimula ang kasaysayan ng kanilang angkan sa paglalakbay ng mga sinaunang Filipino. Mula sa bansang Borneo, lulan ng mga naglalakihang Karakoa. Binagtas ng mga ito ang mapanganib na karagatan hanggang sa marating nila ang kapuluan ng Hamtik. Sa pamumuno ng isang makapangyarihang raha, nagawa nilang magtatag ng isang matagumpay na banwa. Sa pagtagal ng panahon, tuluyang dumami ang ating mga ninuno. Kinakailangang lumisan ng ibang pangkat. Hinati ng pinunong raha ang kanyang mga sakop. Ang ilan ay nanirahan sa karatig pulo ng Guimaras. Samantalang ang iba, sinakop ang isla ng Masbate, Romblon at Cebu. Samantalang ang ilan sa mga datu, nagpa siyang maglayag paakyat ng Palawan hanggang sa marating ng mga ito ang malawak na kapuluan ng Luzon. Sa pamumuno ng isang dakilang lakan, itinatag ng mga ito ang Kalakang Maynila bilang pangunahing lungsod. Ang ilan sa mga pinuno ay nagpa siyang palawakin ang kanilang sakop hanggang sa marating ng mga ito ang malawak na pangpang ng ilog. At doon nagsimulang magbuo ng komunidad. Kasama ng mga ito ang angkan ng mga babaylang Tubignon. Dito unang kinilala ang kanilang husay sa patnubay ng isang makapangyarihang diwata. Nagagawa nilang manipulahin ang pagtaas at pagbaba ng tubig. Mula sa angkan nila Tandang Flor, ang unang babaylang pinagkalooban ng makapangyarihang gamit. Ito ay ang tungkod ng tubig. Sa loob ng maraming taon, ipinasa pa sa ito sa mga nagiging pinuno hanggang sa dumating ang panahon ni Tandang Flor. Balik tayo sa kasalukuyan. Ang tungkod ng tubig ang dahilan kung bakit hindi pwedeng mawala ng pinuno ang ating angkan. Marami ang naghahangad na makuha ito at sa oras na mapunta sa maling kamay, magkakaroon ng malaking sakuna. Wika ni Tandang Eliezer. Matanong ko lang po, nasan po yung tungkod ng tubig? Matagal mo na itong nakikita, Ayla. Hindi mo lang nalalaman. Kung natatandaan mo, palagi kong pinapakuha sa iyo ang aking tungkod. Wika ni Tandang Flor. Biglang nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil natatandaan niyang pinaglalaroan niya ito noong nasa edad 5 taong gulang pa lamang siya. Madalas niya itong kinukuha sa tabi ng matanda. Naglalakad na tila ginagaya ang pamamaraan ng paglakad ni Tandang Flor. Yung itim na kahoy, Lola? Yung may nakasulat na hindi ko maintindihan? May waga po pala yun? Tama ka, Ayla. Yun mismo. At ikaw lang ang tanging nakakahawak nun. Walang ibang maaaring humawak ng tungkod dahil matutunaw ito at mag-aan yung tubig. Kung gano'n naman po pala, Lola, wala tayong dapat ipag-alala. Wala naman po palang pwedeng ibang humawak, di ba? Oo, tama ka.
Pero tatandaan mo, Ayla, hindi lang si Manang Flora nag-iisang pinunong babaylan ng Tubignon. Marami ang makagaya niya. At ang ilan sa kanila ay umanib na sa kasamaan. Naghahangad ng higit na kapangyarihan kaysa tamasahin ng kapayapaan. Sila ang mga taong dapat mong iwasan. Wika ni Mang Eliezer. Paano ko po malalaman kung sino sila? Malalaman mo pagsapit ng libing ng lolo dagoy mo. Ang itim na orchids ay para sa kanila. Huwag na huwag kang lalapit sa bulaklak na yon dahil tatanggalin nito ang anumang likas na kakayahan mo bilang Tubignon. Pagpapaliwanag ni Tandang Eliezer. Bilang isang tagapagmana, may likas kang kapangyarihan mula kay Diwatang Mayari, ang Diwatang Gabay ng Buwan. Siya din ang nagbibigay ng kapangyarihan nating mga Tubignon. Hindi mo pa natutuklasan ang lahat, Ayla. Pero isa sa mga kakayahan mo ay magpagaling gamit ang tubig. Wika ni Tandang Flor. Matapos maikwento ang lahat, binilina ng dalawang nakakatanda ang dalaga na wag itong pagsasabi kahit kanino. Bukas makalawa, ililibing na ang lolo dagoy mo. Paniguradong darating ang isa sa mga sinasabi kong tao na naghahangad ng kapangyarihan ng tungkod. Si Don Prado at ang anak nitong si Luciana. Sino po si Luciana? Kagaya mo, si Luciana din ay tagapagmana ng kanilang angkan. Mas nauna kaysa sayo. Matagal na nilang pinaghahandaan ang pagkuha ng tungkod mula sa ating pangangalaga. Higit na mas mataas ang kaalaman niya kumpara sayo, Ayla. At masyado nang maiksi ang panahon para paghandaan pa ang kanilang pagdating. Kaya nagpakuha ako kay Lolo Eliezer mo ng mga itim na orchids para hindi sila makalapit sa mismong kinaroroonan ng tungkod. Pero Lola, nasan po ba kasi yung tungkod? Sa ngayon, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Maraming tenga ang lupa at maaaring minamanmanan tayo ng mga tauhan ng kalaban. Pwedeng isa sa mga taong nakikiramay, pakawala ng partido ni Don Prado. Makapangyarihan siyang tao, kaya naman maraming koneksyon sa paligid. Wika ni Tandang Flor. Hindi na namilit pa si Ayla. Bumalik ang mga ito sa burol. Tinanong ni Mang Diego ang anak kung ano ang pinag-usapan nila ni Tandang Flor. Oh, anong sinabi sa'yo ng mga lolo't lola mo? Wala naman po. Pinaliwanag lang nila sa akin kung saan talaga nanggaling yung pamilya. Alam niyo po ba, hindi talaga tayo taga Pampanga? Oo, pero ang pamilya natin ang isa sa mga naunang nanirahan sa lugar. Kaya parang tayo na din ang pundasyon ng bayang ito. Wika ni Mang Diego. Masayang nag-usap ang mag-ama habang lumalalim ang gabi. Dumadami ang mga tao. Hindi rin inaasahan ni Ayla na masasaksiyan niya ang kapangyarihan ni Tandang Flor ng gabing iyon. Tahimik na naglalamay ang lahat nang biglang makarinig ng malakas na kalabog. Nagsipagtayuan ang mga ito nang makita ang isang lalaking may hawak na itak. Ayla, pumasok ka sa loob! Bilisan mo! Wika ni Mang Diego. Dali-dali namang sumunod ang dalaga at habang papasok ng tahanan, nakita nitong palabas si Tandang Flor. Habang naglalakad, inunat nito ang kanyang kamay. Lumitaw mula sa sulok ang itim na tungkod. Kusa itong lumapit sa kanya. Sino ang naglakas ng loob na manggulo sa burol ng asawa ko? Sagot! Wika ni Tandang Flor. Sa wakas, lumabas ka ring mangkukulam ka. Anong ginawa mo sa asawa ko? Bakit napuno ng tubig ang tiyan niya? Sa inyo lang siya lumapit para magpagamot ah. Wika ng lalaki. Huminahon ka, Berting.
ilapag mo yung itak. Pag-usapan natin ng maayos. Sabihin mo sa amin, ano ang nangyari sa asawa mo? Wika ni Tandang Eliezer. O ikaw, huwag kang makikialam dito ha. Kung hindi dahil sa kapatid mo, hindi sana magkakasakit ang asawa ko. Tugon ni Berting. Hindi naman nagsasalita si Tandang Flor. Hinayaan nito na si Tandang Eliezer ang makipag-usap. Hindi kita naiintindihan. Ipaliwanag mo ng mabuti kung anong kasalanan sa'yo ng kapatid ko. Nagpunta dito yung asawa ko para magpatingin. Pero nung pauwi na siya, imbis na bumuti yung lagay, lalo pang napasama. Hanggang kaninang umaga, tuluyan ang namaga yung tiyan niya eh. Hindi na makatayo, punong-puno ng tubig ang katawan ng asawa ko. Wika ni Mang Berting. Nang marinig ang paliwanag ng lalaki, saka pa lamang nagsalita si Tandang Flor. Nang magpunta ang asawa mo sa akin, hindi ganon ang kanyang kondisyon. Ngunit sinabi ko na may mambabarang na gumagambala at nagbibigay ng sakit sa kanya. Ang totoo, sinabihan ko siyang bumalik pero hindi niya ginawa. 3 araw nang nakakaraan simula nang magkausap kami. Huwag mo na akong linlangin. Walang ibang mangkukulam dito kung hindi ikaw, Tandang Flor. Sa oras na mamatay ang asawa ko, isasama kong bungangkan mo. Nagsipagtayuan ang mga kalalakian. Akmang kukuyugi na sana si Berting. Ngunit pinigilan nito ng matanda. Sandali lang. Talagang mamamatay ang asawa mo sa oras na hindi mo siya dalhin pabalik dito. Sundin mo ang sinasabi ko kung ayaw mong lumala ang sitwasyon. Wika ni Tandang Flor. Nung una ay nagdadalawang isip pa ito. Ngunit kalaunan, nagawa siyang mapapayag ni Tandang Flor sa tulong ni Tandang Eliezer. Halika, dalian mo, sasamahan kita. Alam kong kakailanganin mo ng tulong sa pagdala ng asawa mo dito. Wika ng matanda. Matapos ang pag-uusap, lumakad na din ang mga ito. Ipinahanda naman ni Tandang Flor ang kanyang kubo para sa panggagamot. Tutol ang ilan sa kanilang mga kaanak dahil nasa kalagitnaan sila ng burol ni Mang Dagoy. Ngunit walang nagawa ang mga ito. Buhay ng tao ang nakasalalay. Alam kong kawalang respeto sa patay ang gagawin ko. Pero kung nabubuhay si Dagoy, siguradong ito din ang gagawin niya. Buhay ng tao ang nakasalalay, kaya pakiusap unawain nyo at hayaang tuparin ko ang aking tungkulin. Pagpapaliwanag ni Tandang Flor. Matapos ay naglakad na ito papunta sa kanyang kubo upang maganda. Sumunod naman ang dalaga para makita ang gagawin ng matanda. Manggagamot po ba kayo ngayon, Lola? Tanong ni Ayla. Oo, apo. At ito ang tamang pagkakataon para maipamalas ko sa iyo ang kapangyarihan ng tungkod ng tubig. Wika ni Tandang Flor. Tinignan ni Ayla ang hawak nitong tungkod. Ito nga ang dating tungkod ng kanyang Lola Flor. Maya-maya pa, dumating na si Mang Berting at Tandang Eliezer kasama ang pasyente. Iniga nila ito sa mahabang papag. Sinimulan ang panggagamot. Nakaupo lang si Ayla sa sulok habang pinapanood ang proseso ni Tandang Flor. Hinawakan nito ang kamay ng pasyente at saka nagsalita. Binalaan na kita. Ngunit hindi ka kaagad bumalik. Ayan, binigyan mo ng pagkakataon ng mambabarang na palalain ang sakit mo. Wika ni Tandang Flor. Hindi na po ako nakabalik dahil sumama po yung pakiramdam ko. Hindi na ako nakalakad Pasensya na po kayo, Tandang Flor sa nagawa ni Berting. Nauunawaan ko. Wala kang dapat alalahanin. Sa ngayon, ang dapat mong isipin ay gumaling. Nagpakuha ito ng isang planggana ng tubig
inilapag sa paanan ng pasyente. Itinapat ni Tandang Flor ang kanyang palad sa katawan nito. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Biglang nawalan ng malay ang pasyente. Laking gulat ni Ayla dahil unti-unting tumutulo ang tubig mula sa katawan nito. Tinignan ng dalaga ang tubig sa planggana. Kusa itong gumagalaw. Ang tubig naman na nagmumula sa katawan ng pasyente, unti-unting pumapasok sa planggana. Ilang minuto na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin natatapos ang ritual. Itinaas nito ang hawak na tungkod. Itinapat sa katawan ng pasyente. Muli itong nag-usal ng mga dasal. Sa pagkakataong iyon, kitang-kita ng dalawang mata ni Ayla kung paanong lumabas sa bunganga ng babae ang isang maliit na isda. Kung titignan ay mukha itong hito. Ang pinagkaiba lang, wala itong bigote at mahaba ang palikpik. Sinalo ni Tandang Eliezer ang maliit na nilalang gamit ang planggana. Walang hiya ang mambabarang na gumawa nito sa kanya, Manang Flor. Talagang hindi siya bubuhayin. Wika ni Tandang Eliezer. May kaalaman sa panggagaway ang mambabarang na gumawa nito. Isang inkantong isda ang itinanim niya sa katawan ng asawa mo, Berting. Wika ni Tandang Flor. Hindi na malayan ng mga ito. Unti-unti nang lumalapit si Ayla sa nilalang. Abala silang dalawa ni Tandang Eliezer sa pag-aasikaso sa pasyente. Laking gulat ni Manang Flor nang biglang sumigaw ang dalaga. Nang tignan nito, may sugat na si Ayla sa kamay. Anong ginawa mo, Ayla? Tanong ni Tandang Eliezer. Hindi nakapagsalita ang dalaga dahil namumutla na ito sa takot. Hindi rin humihinto ang pag-agos ng dugo mula sa sugat nito. Kinagat siya ng nilalang. Magmadali ka, Eliezer. Gawan mo ng paraan. Kailangang maampat ang pagturugo. Wika ni Tandang Flor. Dali-daling tinalian ni Tandang Eliezer ang braso ng dalaga. Dinala ito sa sala. Kumalma ka, Ayla. Isipin mo ang dapat gawin. Gaya ng sinabi ng lola mo, may likas kang kakayahan para magpagaling. Gamitin mo ito dahil ikaw lang ang makakagamot sa sarili mo. Wika ni Tandang Eliezer. Matapos ay iniwan niya si Ayla. Binalikan ng pasyente. Pinakalma ng dalaga ang sarili at nag-isip ng paraan. Ngunit walang pumapasok sa isipan nito. Hanggang sa unti-unting nawawala sa uliratang dalaga at tuluyang nawala ng malay. Nagising na lang ito dahil sa tilaok ng manok. Nang bumangon na si Ayla sa kanahigaan, nakita nitong nakaupo ang pasyente sa papag. Tinignan din ito ang kanyang sugat. May nakataling benda. Tumigil na rin ang pagdurugo. Mukhang hindi nangyari ang inaasahan ko, Ayla. Imbis na pagalingin mo ang iyong sarili, nagawa mo pang matulog. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po alam yung gagawin ko eh. Alam mo ang gagawin mo. Pero pinili mong hindi gamitin ang nakatagong kaalamang nananalaytay sa ugat mo. Hindi ka pa nga handa. Muling wika ni Tandang Flor. Hindi ko po talaga alam yung gagawin, Lola. Pasensya na po kayo. Wika ng dalaga. Hinawakan ito sa ulo ng matanda at muling nagsalita. Huwag mo nang alalahanin yon. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting mahasa ang kakayahan mo. Sige na, magpahinga ka na. Matapos ang panggagamot, nagpasalamat sina Berting at ang asawa nito dahil nagawang iligtas si Tandang Flor. Hindi lang ang buhay ng ginang, kundi maging ang sanggol na nasa sinapupunan. Pag-alis ng pasyente, muling tinignan ni Ayla ang nilalang na nasa planggana. Buhay pa ito. Nagpapaikot-ikot sa planggana. Lola, ano po bang tawag sa isda na to? Tanong ni Ayla.
Isang uri ng engkantong isda na inalagaan ng mga manggagaway. Madalas nilang ginagamit ang mga ito para magtanim ng sakit sa katawan ng biktima. Unti-unti nitong kakainin ng lamang loob hanggang sa tuluyang maubos na magiging dahilan ng pagkamatay ng pasyente. Eliezer, ilabas mo ang isdang ito at patayin. Siguraduhin mong hindi ka matutusok ng tinik ha. Makamandag ito. Wika ni Tandang Flor. Dahil sa mga nangyayari, unti-unting napapagtanto ni Ayla ang kalagahan ng kanilang angkan at ang tungkuling nakaatang sa kanilang balikat. Pagsapit ng hapon, habang nakaupo sa labas ng tahanan, nilapitan nito ni Tandang Eliezer. Ang daming nangyari ngayong araw. Hindi ko rin inaasahan na makikita ko uli si Manang Flor na manggamot. Wika ni Tandang Eliezer. Napalingon naman si Ayla at ngumiti. Ito din po yung unang pagkakataon na nakita ko si Lola Flor na manggamot. Naririnig ko lang po noon sa mga pinsan ko Albularya nga daw po siya. Pero hindi ko naman nakalain na higit pala sa albularya ang kakayahan niya. Wika ni Ayla. Tama ka. Dahil hindi lang basta manggagamot ang angka natin. Tayo ay mga tagapangalaga ng elemento ng tubig. Sa pagdating ng panahon, malalaman mo ang lahat ng sinasabi ko. Bukas ang libing ni Manong Dagoy, kaya kailangan ng maganda. Mamayang gabi, darating ang ilan nating mga kaanak. At hindi lang yon, maaari ding magpakita ang sinasabi ng lola mo, si Don Pedro. Wika ni Tandang Eliezer. Alam ko na po ang pakay nila. Pero bakit kailangan nilang antayin yung libing ni Lolo Dagoy? Tanong ni Ayla. Hindi ko rin alam, Ayla. Siguro malalaman na lang natin sa oras na dumating sila. Pag-uusap ng dalawa. Naging palaisipan sa dalaga ang sinabi ni Tandang Eliezer at alam niyang walang makakasagot nito. Kesa sa maburyo ng kakaisip, nagpa siya si Ayla na maglakad-lakad sa paligid ng bahay hanggang sa napadpad ito sa kubo ni Tandang Flor. Tinignan nito ang paligid upang siguraduhin walang tao bago tuluyang pumasok sa kubo. Nanlaki ang mga mata ni Ayla dahil nakita nito ang tungkod na nakalapag sa sahig. Dali-daling pumasok ang dalaga upang damputin ito. Itinago niya sa sulok. Kaso nga lang, biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam ang dalaga nang dumampi ang kanyang palad sa tungkod. Nabalot ng liwanag ang paligid. Nang humupa ito, nakita ni Ayla ang sariling nakatayo sa pangpang ng ilog. Bahagya itong napatras dahil pulgada na lang ang layo ng mga paa nito sa pangpang. Inikot ni Ayla ang tingin. Napagtanto na nasa loob siya ng isang pamayanang naninirahan sa pangpang. Nag-ikot sa paligid ang dalaga hanggang sa makasalubong nito ang isang batang babae na merong hawak na tungkod. Nanlaki ang mga mata ni Ayla dahil kahawig ng tungkod na yon ang hawak niya. Bata, sandali lang. Ay, ano ba yan? Hindi ako narinig. Manong, anong lugar po ba to? Tanong ni Ayla. Kinakausap niya kung sino man ang nakakasalubong. Ngunit tila hindi siya nakikita at naririnig. Hanggang sa makarinig ito ng ingay mula sa loob ng pamayanan. Dali-daling nagtakbuhan ang mga tao, kaya nakisabay na din ang dalaga. Pagdating sa gitna ng pamayanan, muli nitong nakita ang batang may hawak na tungkod. Nakatayo sa tabi ng isang babae. Tinatayang nasa edad 30 ito paitaas. May mahaba at maitim na buhok. Kapansin-pansin ang kanang mata nito na may pilat. Itinaas ng babae ang kanyang kamay. Nagsipagluhuran ang mga tao. Sa isip ni Ayla, ito ang pinuno ng kanilang pangkat.
Ngunit higit pa sa inisip ng dalaga ang tunay na katungkulan ng babae. Inang Mayari, mabuti naman po dinalaw niyo kami. May pagpapala po ba para sa amin? Tanong ng bata. Dito napag-alaman ni Ayla na ang babaeng iyon walang iba kung hindi ang diwatang si Mayari. Dahil mabuti kayong mga mamamayan, may pagpapala ako para sa inyo. Aalis kayo sa lugar na ito at tatahakin ang landas papunta sa Kalakhang Pulo. Sundan nyo ang ihip ng amihan. Sa loob ng 3 pagbilog ng buwan, mararating nyo ang pinagpalang lupa sa gilid ng malaking ilog. Sabihin mo ito sa inyong dato maanyag. Wika ni Mayari. Nanayo ang balahibo ni Ayla nang marinig ang pangalan ng bata. Ito ang pangalang paulit-ulit na binabanggit ng kanyang lola, ang kauna-unahang punong babaylan ng mga Tubignon. Nang mga sandaling iyon, tila mabilis na lumipas ang panahon sa harapan ng dalaga na parabang ibinabalik siya sa nakaraan. Dito lubusang naunawaan ni Ayla ang pinagmulan ng kanilang angkan. Maya-maya ay bumalik na sa uliratang dalaga. Narinig nitong papalapit sa kubo si Tandang Flor, kasama si Tandang Eliezer at Mang Diego. Dali-daling inilapag ng dalaga ang tungkod. Nagkunwaring nagbabasa ng libro tungkol sa mga halamang gamot. Oh, nandito ka lang pala, Ayla. Anong ikinakatakot mo, Diego? Bakit po, Tay? Ano po bang nangyayari? Eto kasing tatay mo biglang nataranta. Ang sabi niya, may kung anong humila sa'yo papasok sa butas. Hindi niya naman matukoy kung anong uri ng butas. Kaya hinanap ka namin sa buong paligid. At gaya ng inasahan ko, nandito ka nga sa loob ng aking kubo. Kitang-kita ko sa panaginip, anak. May 2 malaking kamay ang humila sa iyo papasok sa isang lagusan. At simula nun, hindi ka na namin nakita pa. Wika ni Mang Diego. Ang mabuti pa, uminom ka muna ng salabat at magpahinga. Ilang gabi ka nang walang tulog, Diego. Mamaya, nandito na ang mga panauhin. Para kang balisang isda. Matulog ka muna. Wika ni Tandang Eliezer. Napakamot na lang ng ulo si Mang Diego. Naglakad pabalik sa malaking tahanan. Sa tingin mo, ano ang nangyayari sa kanya? Nakakabahala. Maraming taon nang hindi nakakakita ng mga pangitayang si Diego. Ang akala ko nga, tuluyan nang nawala ang kakayahang iyon. Wika ni Tandang Flor. Tama ang hinala mo, Manang. Pangitain nga ang nakita ni Diego. Pero kanino at ano ang ibig sabihin nun? Kung sa panaginip ni tatay, kinuha ko ng malaking mga kamay at inila papasok sa isang lagusan. Maaaring may kumuha sa akin o hindi kaya magpapatay? Tama ho ba? Posibleng ganun nga ang mangyari, Ayla. Pero malabo naman siguro na ipapatay ka. Huwag na muna nating isipin yon. Minsan ang mga panaginip ay bunga lang ng mga iniisip natin. Siguro, lubhang nag-aalala lang ang tatay mo, kaya napaginipan niya yon. O siya, ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo. Wika ni Tandang Flor. Pagkaalis niya, muli nitong hinawakan ng tungkod, ngunit walang nangyari. Napangiti na lang ang dalaga dahil kahit papano, nagkaroon siya ng pagkakataon na maunawaan ang lahat ng tungkol sa kanyang pinagmulan. Pagsapit ng gabi, isa-isang nagdatingan ang mga kaanak mula sa malalayong lugar. Ang ilan sa mga ito ay may dala pang mga buhay na hayop at mga gulay. Nakaupo lang sa tabi ni Tandang Flor ang dalaga habang pinagmamasdan ang mga taong nagpaparoot pa rito dahil sa paghahanda. Lola, hindi ba libing ni Tatay Dagoy ang gaganapin bukas?
Bakit napakaraming kinakatay na hayop? Parang may ikakasal ah. Oo nga pala. Unang beses mo palang dadalo sa ating tradisyonal na libing. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat, apo. Tayong mga Tubignon, hindi naniniwala sa pagluluksa. Oo, malungkot ang mawala ng mahal sa buhay. Ngunit para sa atin, ito ay pagbubukas ng panibagong yugto ng paglalakbay sa ating mga yumao. Naniniwala ang mga ninuno natin na ang bawat namamatay sa ating angkan ay muling mabubuhay. Mapupunta lamang sila sa ibang panahon. Kaya sa oras na lumisan sila sa buhay na ito, pinababauna natin sila ng magandang alaala. Pagpapaliwanag ng matanda. Kinabukasan, habang hinahanda ang kabaong ng kanyang lolo Dagoy, dumating ang isang magarang sasakyan. Bumaba mula dito ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Sinundan naman ng isang dalagang halos kasing edad ni Ayla. Nakasuot naman ito ng puting bestida. May hawak pang pangbungkos ng pulang rosas. Tumayo si Tandang Eliezer upang salubungin ang mga ito. Nakasunod ang ilang kalalakihan sa kanya. Sa pakiramdam ni Ayla, may hindi magandang mangyayari ng mga oras na yun. Irespeto mo ang libing ng aking bayaw, Don Prado. Hindi ito ang oras para pairalin mo ang iyong pagkasakim. Wika ni Tandang Eliezer. Napagtanto ni Ayla na ito na nga ang sinasabing panauhin ng kanyang Lola Flor. Hindi kami naparito para kunin sa inyo ang tungkod. Naging malapit na kaibigan si Tandang Dagoy para sa akin. May ilan kaming hindi pagkakaunawaan na pinalampas ko na. Kaya wala na akong dahilan para manggulo. At isa pa, kahit anong gawin nyo, mapupunta sa amin ang tungkod ni Mayari. Lalo pat wala nang susunod sa hanay ni Tandang Flor. Wika ni Don Frado. Biglang nag-init ang ulo ni Ayla. Akmang tatayo na sana ito nang harangin siya ng ama. Huwag kang makisali, Ayla. Hindi pa ito ang takdang oras para magpakilala ka. Pero nakakainis po sila, tay. Wala kang magagawa. Kaya hayaan mo na lang si Tio Eliezer ang kumausap sa mga yan. Darating ang takdang panahon para sa iyo, anak. Kaya mag-antay ka lang. Wika ni Mang Diego. Bagay na sinang ayuna ni Tandang Flor. Tama ang iyong ama, apo. Sa ngayon wala kang magagawa. Hindi mo kakayanin si Luciana. Mas nauna siya sa'yo pagdating sa antas ng kakayahan. Wala ka pang nasisimulan, kaya wala kang laban sa kanya. Wika ni Tandang Flor. Lingid sa kalaman ng mga ito, na napansin ng dalagang kasama ni Don Prado ang ginawa ni Ayla. Naglakad ito papunta sa kanya. At nang makalapit na, ngumiti ito ng nakakaloko sa dalaga. Mukhang ngayon lang kita napansin ah. Bago ka lang ba dito? Tanong ng dalaga. Oo, ngayon mo lang ako nakita dito. Kaya namnamin mo na. Namnamin mo yung pagtitig sa mukha ko. Dahil ito na ang huli mong makikita sa oras na manggulo kayo ng tatay mo. Tugon ni Ayla. Tumawa ng malakas ang dalaga. Muling bumalik sa tabi ng kanyang ama. Tay, matabil yung dila ng isang yun ah. Maaari bang ibalato mo na lang siya sa akin? Wika nito sa lalaki. Darating tayo dyan. Sa ngayon, igalang muna natin ang burol. Wala kang gagawin, Luciana. Hindi tayo naparito para maggulo. Sige na. Ilapag mo na sa kabaong ang dala mong rosas. Nang makalis na tayo, marami pa akong gagawin. Tugon ng lalaki. Naglakad ang dalaga papunta sa kabaong ni Mang Dadoy. Akmang ilalapag na nito ang bulaklak.
nang biglang may kung sinong nagsaboy ng tubig sa kanya. Sino? Sinong walang yang may gawa nun? Tanong ng dalaga. Walang sumagot sa mga kaanak ni Tandang Flor. Ngunit nang lingunin si Ayla, wala na ito sa kinaupuan. Laking gulat ng mga nakakatanda dahil nakita itong nakaharang sa daanan palabas habang hawak ang tungkod ng tubig. Ang ayoko sa lahat, binabastos ang lolo dagoy ko. Pagbabayaran mo yung ginawa mo. Ayla, apo, anong ginagawa mo? Bakit mo hawak ang tungkod? Ibigay mo sa akin yan bago pa may mapahamak. Hindi mo na siya mapipigilan, Manang. Tignan mo ang kanang mata ni Ayla. Kahalintulad na ito ng mata ni Mayari. Mahabaging bathala. Delikado ito. Mga kasama, siguraduhin hindi mababasa ang kabaong ni Manong Dagoy. Dalhin niyo ito sa loob ng tahanan. Wika ni Tandang Eliezer. Alam nila na hindi na mapipigilan si Ayla dahil pinangunahan na ito ng galit. Isang nagmamagaling. Sigurado ka bang kaya mong gamitin ang tungkod na yan? Wika ni Don Prado. Umalis ka na, Prado. Kung mahal mo pa ang buhay mo. Wala na sa amin ang makakapigil pa kay Ayla. Tignan mong maigi ang kanyang mga mata. Wika ni Tandang Flor. Tinignan ito ni Don Prado. Napagtanto, nakalintulad na ito ng mata ng diwatang si Mayari. Sa mga hindi nakakalam, ang kanang mata ng diwatang si Mayari, napinsala sa laban nila ni Apolaki, ito ang nagkaroon ng mahabang pilat at nabulag ito. Bahagyang umatras si Don Prado nang mapagtanto ang sinasabi ni Tandang Flor. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Luciana. Walang niya ka? Sino ka sa palagay mo? Hindi porket hawak mo ang tungkod, kaya mo nang gamitin yan laban sa akin. Nagkakamali ka ng binangga. Wika ni Luciana. Akmang magtatas na ito ng kamay nang biglang ikumpas ni Ayla ang tungkod. Sumaboy sa dalaga ang tubig na nasa malaking tapayan. Huwag ka masyadong ambisyosa. Hindi ka karapat-dapat na pag-aksaya ng lakas. Umalis na kayo. Matuto kayong gumalang sa libing ng may libing. At kung hindi pa rin kayo makikinig, pasensya na lang tayo. Dahil baka lunurin ko na kayo sa sarili niyong mga tubig. Wika ni Ayla. Dali-daling lumabas ang mag-ama sa bakuran. Pinagtawanan ng palihim ng mga tao ang dalawa. Lalo na si Luciana na basang-basa ng pinaghugasan ng pinggan. Ibinaling naman ng mga nakakatanda ang atensyon kay Ayla. Nagtataka ang mga ito kung paano niyang nagamit ang kapangyarihan ng tungkod. Kahit hindi pa ito lubusang itinuturo sa kanya ni Tandang Flor. Saan mo natutunang gamitin ang tungkod, Ayla? Tanong ng matanda. Hindi ko rin po alam, Lola eh. Kusa na lang pong lumitaw sa kamay ko nung makaramdam ako ng matinding galit. Tugon ni Ayla. Patunay lang ito na ikaw nga ang susunod na tagapagmana ng tungkod na yan. Mabuhay ang susunod na pinuno ng mga tubig doon. Ito ang isa sa mga dahilan ng pagdiriwang, apo. Ang kaganapan ng iyong tungkulin bilang tagapaghalili ko. Masaya ko tuluyan mong tinanggap ang pangalaga sa tungkod. O siya, maghanda ka na. Malapit na nating iatid si Lolo Dagoy mo sa kanyang huling hantungan. Wika ni Tandang Flor. Naidaos naman ng maayos ang libing ni Mang Dagoy. Pagkatapos ng okasyon, kinausap ang dalawang matanda. Siguradong nanggagalaiti na si Don Prado. Babalik sila. Yon ang kailangan nating pagandaan. Hindi ko po alam, pero sa palagay ko, kaya ko silang harapin. Hindi, Ayla. Ako ang haharap sa kanila
dahil nasa akin pa ang katungkulan. Hindi pa napapanahon para gamitin mo ang kapangyarihan ng tungkod. Pero Lola, nakita niyo naman po yung ginawa ko, di ba? Huwag nang matigas ang ulo. Hindi mo alam ang kayang gawin ni Luciana. Hindi lang niya magamit ang kakayahan dahil sa itim na orkidyas na nakapaligid sa bakuran. Pero sa oras na mawala ang bisa nito, hindi mo alam kung ano ang magagawa niya sa'yo. Wika ni Tandang Flor. Hindi na namilit pa si Ayla dahil nakita nitong galit ang lola. Ilang araw matapos ang libing, nagsipag-uwian na ang ilang kaanak. Ngunit nagpaiwan si Tandang Eliezer dahil alam nitong kakailanganin ang tulong niya sa lugar. Ilang araw pa ang nakalipas. Walang paramdam mula sa panig ni Don Prado. Nakampante ang dalagang walang mangyayari sa kanila, kaya nagpa siya itong pumuslit para maligo sa ilog. Nang mga oras na yun, magkakasama silang magpipinsan, masayang naliligo. Nang biglang mapansin ng dalaga, unti-unting tumataas ang tubig sa ilog. Dali-daling umahon ang mga ito. Sakto lang na nakakyat sila sa pangpang nang biglang rumagasa ang tubig mula sa kabundukan. Alam ni Ayla na hindi ito pangkaraniwan dahil wala namang naiulat na pag-ulan. Maganda rin ang panahon kaya imposibleng magkaroon ng biglaang pagbaha. Inaya nitong umuwi ang mga pinsan. Ngunit nang papauwi na ang mga ito, humarang sa kanilang dadaanan si Luciana. Hindi ka din nag-iingat. Ang lakas ng loob mong lumabas ng bakuran niyo sa kabila ng ginawa mo sa akin. Wika ni Luciana. Alam kong darating ka, pero ang malaki mong pagkakamali, nandito ko pa rin sa teritoryo ko. Tugon ni Ayla. Inikot ni Luciana ang tingin sa paligid. Nakita ang itim na orkidyas na nakasabit sa mga puno. Talagang tuso ka. Pero sa tingin mo, mapipigilan pa ng mga itim na orkidyas na yan ang gagawin ko sa'yo? Wika ni Luciana. Naglabas ito ng patalim at inundayan ng saksak si Ayla. Nagawang makailag ng dalaga, dahilan para mahulog ito sa bangin. Hindi naman kataasan ng binagsakan nito, ngunit nabali ang braso ng dalaga. Kung hindi kita mapapatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, papatayin kita sa pamamagitan ng saksak. Tumalon pababa ng bangin si Luciana. Muling inundayan ng saksak ang dalaga. Sa pagkakataong iyon, nadaplisan sa kabilang braso si Ayla. Natumba ang dalaga. Akmang sasaksakin na sana ito. Luciana! Itigil mo yan kung ayaw mong tuluyan kita. Kung saan na umabot ang pagiging sakim mo sa kapangyarihan. Hindi ka karapat dapat maging tagapagmana ng tungkod na ito. Kayo ang naging sakim. Kinakailangan ng nanay ko ng tulong ng tungkod upang muli siyang mabuhay. Pero ipinagkait mo. Lalabagin natin ang batas ng kalikasan. Hindi maaaring makabalik ang yumao, Luciana. Wala akong pakialam kung ano pa ang dahilan nyo. Papatayin ko ang susunod na tagapagmana para tuluyan ng maputol ang saling lahi nyo. Wika ng dalaga. Wala nang nagawa si Tandang Flor kung hindi tuluyang tapusin ang buhay ng dalaga. Labag man ito sa kanyang kagustuhan, ngunit isinaalang-alang nito ang kapakanan ng kanilang angkan. Alam kong masama ang tingin mo sa akin, Ayla. Pero ito lang ang paraang alam ko para mailigtas ang buhay mo. Wika ni Tandang Flor. Matapos ang pangyayari, umalis si Ayla sa lugar. Hindi nito matanggap na nakapatay ng tao si Tandang Flor. Kinausap naman ito ni Tandang Eliezer, ngunit buo na ang pasya ng dalaga.
Pasensya na ho kayo, pero hindi ko tatanggapin ng katungkulan bilang tagapangalaga ng tungkod kung hahantong sa pagkitil ng buhay ang lahat. Wika ni Alicia. Malugod itong tinanggap ng mga nakakatanda. Pumunta si Ayla sa Maynila kasama ang magulang. Hindi na ito muling bumalik sa kanilang probinsya. Sa paglipas ng panahon, wala nang naging balita ang dalaga tungkol sa kanyang Lola Flor. Nang muli itong dumalaw sa lugar, napag-alaman nito, namatay na ang matanda. Dinala sa kanyang hukay ang tungkod. Walang nakakaalam kung saan eksaktong inilibing ang katawan. Para kay Ayla mas mabuti na ang ganito nang wala nang mabulag pa sa kapangyarihang taglay ng tungkod ni Mayari, ang tungkod ng tubig. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Kaunting katanungan para sa inyo mga kabayan. Kung sakali ba na kayo yung pinili, example, kayo yung piniling tagapagmana ng tungkod ng tubig, tungkod ng kidlat o apoy, pero ganito rin yung sitwasyon. Kumbaga, maraming maghahangad ng kapangyarihan, tapos patuloy mong poprotektahan ng gamit. Tatanggapin mo ba yung katungkulan? O hahayaan mo na lang na ilibing yung gamit para hindi na makita ng ibang tao? Anong gagawin nyo mga kabayan? Share nyo naman sa comment section natin, maligaya kung babasahin yan. Muli, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento at sana panoorin nyo ang susunod na video. Paalala, ang susunod na kwento ay isang bagsak na kwento. Sana maintindihan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Anghel. Taong 1991, probinsya ng Aklan. Kapag binato ka ng tinapay, ibalik mo ito ng higit pa sa bilang ng binato sa'yo. Ito ang mga kasabihang naging pundasyon ng ating tampok na tauhan, si Anghel. Isinilang sa isang pamilya, kilalang mahusay na manggagamot. Tubong si Kihor ang ama ng binata. Samantalang ang ina naman ay mula sa probinsya ng Cebu. Namuhay ang mga ito ng matagal sa probinsya ng Siquijor bago tuluyang lumipat sa karatig probinsya ng Romblon. Sa kasamaang palad hindi umayon sa kanila ang swerte dahil walang makitang hanap buhay ang ama ng binata sa lugar. Bagaman may kaalaman sa panggagamot, hindi nito ginamit ang kakayahan para kumita ng pera. Dahilan ng ama ni Anghel, ang kakayahang taglay niya ay para makatulong sa iba at hindi para sa pansariling kapakanan. Bagay na palaging pinapaalala ni Mang Tobal kay Anghel. Nag-iisang lalaki sa 6 na magkakapatid. Kaya naman siya ang inaasahan ng ama na magmamana ng kakayahan. Sa murang edad hinasa ng matanda si Anghel, lalong-lalo na sa kumbate espiritual. Nagamit ito ng binata noong lumipat sila sa probinsya ng Aklan. Nang mga panong ito ay nasa elementarya si Anghel. Dahil baguhan sa lugar, wala itong alam na dialektong ginagamit ng mga kaklase. Madalas na pagtatawanan dahil tanging Tagalog lang ang pamamaraan nito ng pakikipag-usap. Umabot pa sa puntong maging ang mga guro ay kinukutya ang binata. Ano ka ba namang bata ka? Saan ka ba nang galing? Simpleng lengguwahe lang hindi mo pa alam. Mananagalog ka pa halata namang laking probinsya ka din. Pinagloloko mo ba kami? Wika ng isang guro na itago na lang natin sa pangalang Sergorio. Madalas kinukutya si Anghel dahil sa pilit tinutuwid ng binata ang kanyang dila sa pagsasalita ng lokal na dialekto. Sa mga ganitong pagkakataon, pinipili na lang ni Anghel ang manahimik. Hindi dahil sa natatakot ito, kundi dahil baka makapagbitaw siya ng salita
na maaaring makasakit ng pisikal sa kanyang kausap. Tama kayo nang narinig. Si Angel ay may kakayahang maglapat ng sumpa nang hindi hinahawakan ang isang tao. Ang tawag ng iba sa ganitong kakayahan, dilang linte, o sa Tagalog ay dilang kidlat. Ngunit ang talagang tawag sa ganitong uri ng kakayahan, malediksyon. May dalawang uri ang kakayahang ito, masama at mabuti. Nakadepende na lang sa taong nagbibitaw ng kung anong sumpa ang ibibigay sa kanya. Kaso nga lang ng araw na yon, hindi napigilan ng paslit ang sarili. Nasa ika-6 na baitang na si Angel ng mga panong ito. 3 taon niya nang tinitiis ang ganong pagtrato sa kanya ng ibang tao. Mula pa sa mga pinanggalingan nilang lugar. At kung minsan nasisisi pa nito ang kanyang mga magulang dahil hindi sila namimirme sa iisang lugar. Nakatayo si Angel sa harapan ng kanyang mga kaklase habang patuloy na ipinapaya ng guro. Nagtatawanan ang mga batang nasa loob ng silid. Maging ang mga napapadaang kabataan, humihinto upang panoorin ang ginagawa ng guro sa kanya. Wala kang lugar sa klaseng to. Ay hindi mali, wala kang lugar sa bayang to. Hindi ka nga makapagsalita ng diretsyo eh. Yun lang hindi mo magawa. Paano pa kaya pag ibang mga gawain na? Kung ako sa'yo, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa paaralang ito. Wika ni Sir Goyo. Patuloy lang na nananahimik si Angel ng mga sandaling iyon habang pilit na pinipigilan ang sarili. Hindi nito namalayan. Kinukuyom na pala niya ang kamao na kagad namang napansin ni Sir Goyo. Ay, ano yan? Susuntukin mo ko? O sige, ipakita mo sa lahat ang totoo mong pagkatao. Palibasa, sa karahasan lang kayong magaling. Kayong mga taong bundok. Hindi kayo tinuruan ng mga magulang nyo ng mabuting asal. Sa pagkakataong ito, hindi na nagawang pigilan ng paslit ang kanyang sarili. Nilingon ni Angel ang guro. Nanlaki mga mata nito nang makitang may kung anong liwanag ang lumabas sa bunganga ng paslit nang magsimula itong magsalita. Wag na wag mong idadamay ang mga magulang ko dito. Dahil alam ko sa sarili ko, pinalaki nila ako ng tama eh. Tandaan mo, Sir Goyo, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Sa oras na ibuka mo ang bunganga mo, maglalabasan ng libu-libong langaw mula dito. At sa tuwing ihakbang mo yung mga paa mo, kusang mamimilipit ang mga buto mo hanggang sa mabali yan. At kapag nakadapa ka na sa sahig, dahan-dahan kang lalamunin ng lupa. Wika ni Angel. Noong una ay walang nangyari sa guro. Ngunit nang tumawa ito, bigla siyang nakaramdam ng pangangati ng lalamunan. Isa-isang naglabasan ang bangaw. Sunod-sunod ito hanggang sa hindi na mapigilan. Nagakbang ang guro at sa unang hakbang pa lang, biglang namilipit ang binti nito. Nadurog ang mga buto. Nang mapadapa sa sahig, unti-unti itong kinain ng lupa. Nagsigawan ang mga kabataan at nang lingunin sila ni Angel, bigla na lang nagsipaghagis ang mga ito sa bandang likod ng silid. Naglakad palabas si Angel habang nagkakagulo ang mga tao. Umuwi ang paslit at umiiyak na nagsumbong sa kanyang ama tungkol sa mga pangyayari. Anong nangyari, Angel? Bakit ka umiiyak? Tanong ng ama. Tay, hindi ko po sinasadya eh. Kasi sila hindi sila tumitigil sa pagsasabi ng masasakit na salita sa akin. Lalo na si Sir Goyo, dinamay pa kayo ni nanay. Kasi daw, hindi niyo ako tinuruan ng mabuting asal eh. Dahil lang sa hindi ako makaintindi ng salita nila. Ganong kasakit na mga salita yung sinabi nila tungkol sa inyo eh. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Tanong ni Mang Elias.
Hindi ko po sinasadyang mapatay si Sir Goryo eh. Gamit po yung kakayahan ko. Kinain po siya ng lupa, tay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Elias ng mga sandaling iyon. Dali-dali itong nagpunta sa bayan at sinadya ang paaralan. Nakita nito ang nagkakagulong mga magulang. Maging ang kapulisan ay naroon na sa lugar. Walang nakapagsabi ng totoong nangyari dahil hindi naman nila nakita ang ginawa ni Anghel. Maging ang mga kaklase nito, hindi rin maalala ang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Mang Elias nang malamang hindi to napansin ng lahat. Dali-daling umuwi ang ama at kinausap ang ina ni Anghel. Marta, nangyari na ang pilit kong iniiwasan. Nagamit ni Anghel ang kanyang kakayahan. Mabuti na lang, walang nakapansin sa anak natin. Wika ni Mang Elias. Ano nang gagawin natin ngayon yan, Elias? Hindi may tatago ni Anghel ang kakayahan niya habang buhay. Darating ang panahon, hindi may iwasan ng anak mo ang ganitong pangyayari. Sa ngayon hindi pa ito ganong kalakas, pero nagawa niya ng pumatay ng tao. Ano pa kaya kung tuluyan ng maging ganap ang kakayahan niya? Tugon ni Aling Marta. Hindi ko nahahayaang mangyari yun. Kailangan ko nang ilapit kay Sensyo ang bagay na to. Alam kong hindi ka sasang-ayon, pero ito lang ang tanging alam ko na maaaring makatulong kay Anghel. Wika ni Mang Elias. Kung hindi nyo na itatanong, si Sensyo ay nakakatandang kapatid ni Mang Elias. Biyasa ito sa pagseselyo ng kakayahan ng tao. Kagaya na lang ng pagsasara ng ikatlong mata. O hindi kaya naman paggapos ng mga kakayahang hindi nais ilabas ng isang tao. Maliban pa dito, isa ding kinakatakutang mambabarang ang matanda. Kaya hindi gusto ni Aling Marta ang makipagsalamuha sa taong ito. Alam mong ayokong lumapit ang anak mo sa taong yun eh. Pasensya na, Elias, pero hindi ako papayag. Tugon ni Aling Marta. Anong gusto mong mangyari? Lalong lumala ang sitwasyon. Pasensya na din, Marta. Pero hindi ko hahayaang mapahamak ang anak natin dahil lang sa kawalan mo ng tiwala sa kapatid ko. Wika ni Mang Elias. Kinabukasan maaga itong bumiyahe papunta sa kinaroroonan ng kapatid. Mabuti na lang nakatira na ito sa Antique at doon itinuloy ang kanyang panggagamot. Hapon na nang dumating si Mang Elias sa tahanan ni Mang Sensyo. Napakaraming tao ang nag-aantay sa bakuran nito. Nung una hindi pa nakilala ng matanda si Mang Elias, sinabihan pa itong umuwi na. Tinatapos na lang niya ang mga nakapila. Magpapahinga na si Mang Sensyo. Mabuti na lang lumabas ang anak nitong si Jacob. Kagad nakilala ang tiyuhin. Tio Elias, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito sa labas? Tanong ng binata. Sabay aya nito papasok ng tahanan. Hindi ba nagsabi na ako, hindi na ako tatanggap? Ay, Elias, ikaw pala. Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ngayon ka lang nakadalaw? Wika ni Mang Sensyo. Pasensya na sa abala, Manong Sensyo. Mangyari kasi kailangan ko ang tulong mo. Unti-unti nang lumalakas ang kakayahan ni Anghel. Hindi ko na alam kung anong maaari naming gawin. Natatakot ako na baka hindi niya kayang pigilan at mas maraming tao pang mapahamak. Wika ni Mang Elias. Hindi ba nasabi ko na sa'yo noon pa, maaaring mangyari ang bagay na yan? Hindi pa rin ako nagkamali. Ayaw mo kasing makinig eh. Bueno, nasaan si Anghel? Tanong ni Mang Sensyo. Nasa bahay, hindi ko muna pinapalabas eh. May nangyaring hindi maganda at siyang may kagagawan. Napatay ni Anghel ang kanyang guro gamit ang malediksyon.
Wika ni Mang Elias. Nanlaki ang mga mata ng matanda at tuminto sa ginagawa. Sinabihan din ito ang kanyang pasyente na umalis na muna. Bumalik na lamang sa susunod na araw. Anong sinabi mo? Nakapatay na si Angel. Alam mo ba ang ibig sabihin nito, Elias? Nag-iisip ka ba? Hindi ba't kabilin-bilinan ko? Huwag mong hahayaang kumawala ang kapangyarihan ng anak mo dahil maaari siyang makapatay dahil sa sobrang galit. Ay nako, ngayon hindi ko alam kung paano ako makakatulong pa. Jacob, maganda ka. Bukas sa bukas, sasama tayo sa Tio Elias mo. Wika ni Mang Sensyo. Anong gagawin ko, Manong? Baka mas magandang daling ko na lang dito si Angel. Tanong ni Mang Elias. Hindi. Ako na ang pupunta sa inyo. Isa pa, matagal na akong hindi nakakapasyal. Tugon ni Mang Senso. Dahil gabi na ng mga oras na yun, pinili na lang ng mga ito na ipagpabukas ang biyahe. Kinabukasan madilim pa lang ay tumulak na ang magkapatid pabalik ng Aklan. Medyo mahaba ang biyahe kaya inabot sila ng tanghali. Hindi pinapasok ng kanyang ina si Angel. Natatakot itong baka maulit ang kaganapan. Mabuti naman at hindi mo muna pinapasok si Angel. Kailangan siya makausap ni Manong Sensyo. Magtiwala ka lang, Marta. Para ito sa kabutihan ng anak natin. Wika ni Mang Elias. Hindi na tumutol pa si Aling Marta. Hinayaan na lang nito si Mang Elias na gawin ang nararapat. Nasaan ang pamangking ko? Hayaan niyong kausapin ko siya ng saril ni Nana. Hiling ni Mang Sensyo. Naroon sa kwarto niya si Angel. Maaari niyo po siyang puntahan doon, Manong. Wika ni Aling Marta. Pumasok si Mang Sensyo sa silid. Nakitang naglalaro ang paslit. Nakatalikod dito sa pintuan, kaya hindi kaagad napansin ang pagdating ng tiyuhin. Kumusta naman ang paborito kong pamangkin? Laking gulat ni Angel nang marinig ang boses ng tiyuhin. Kayo po pala yan, Tiyo. Maayos naman po. Kaso may nagawa po kung hindi maganda eh. Wika ni Angel. Bigla na lang itong umiyak. Ikaw naman Huwag mo munang isipin yung mga bagay na yon. Ang mahalaga, nasa maayos kang kalagayan at isa pa, kasalanan din yon ng mga taong nasaktan mo. Narinig ko ang kwento mula sa iyong ama, kaya alam ko ang katotohanan. Pero tama ka ha, hindi nga maganda ang ginawa mo at masaya akong alam mo yon. Tiyo, pwede ba isama niyo na lang ako? Ang daming galit sa akin dito kung ano-ano yung sinasabi nila sa akin. Minsan sinasaktan pa nila ako. Ganun ba? O sige ha, kakausapin ko muna ang mga magulang mo. Pero sigurado kong hindi papayag ang nanay mo. Ako na po yung bahalang magpaliwanag kay nanay. Basta isama niyo na lang po ako. Kinausap ni Mang Sensyo ang mag-asawa. Hindi nito inaasahan ang isasagot ni Aling Marta. Gawin mong nararapat, Manong. Kung kami lang, wala na kaming magagawa eh. Hindi kayang gabayan ni Elias ang kakayahan ni Angel eh. Malaki ang tiwala ng asawa ko sa iyo, Manong. Kaya kung kailangan mong isama si Angel, pumapayag ako. Wika ni Aling Marta. Tuwang-tuwa si Angel nang marinig ang sinabi ng ina. Kinagabihan inayos ng paslit ang mga gamit. Dahil kinabukasan aalis na sila pabalik ng Antique. Habang nasa biyahe, kinausap ni Mang Sensyo si Angel. Pinaliwanag nito ang magiging buhay sa kanyang pangangalaga. Hindi magiging madali ang lahat, Angel ha. Alam mong wala akong ibang katuwang kung hindi ang Manong Jacob lang. Pero masaya kung dalawa na kayong makakatulong ko. Gagawin ko ito para turuan kang gamitin ng maayos ang iyong kakayahan. Hindi dapat iselyo ang ganyang uri ng biyaya galing sa Diyos.
Bagkus pinapagyabong yan at ginagamit sa mabuting paraan. Pagdating sa tahanan, kagad sinalubong ni Jacob ang paslit. Mabuti naman nakarating na kayo. Oh, ang laki mo na, Angela. Kumusta ka? Wika ni Jacob. Maayos naman po, Manong Jacob. Medyo nagugutom nga lang. Tugon ni Angel. Malapit ang dalawa dahil minsan ding nanirahan si Jacob sa tahanan nila Angel. Nung bata pa ito upang magsanay naman ng panggagamot gamit ang kaalaman ni Mang Elias. Nang matapos ito sa pagsasanay, bumalik siya sa ama upang tulungan ito sa kanyang gawain. Ang mabuti pa kumain na muna kayo. Nakapagluto ka na ba ng tanghalian, Jacob? Oo naman, Tay. Alam ko kasing babalik din kayo kagad eh. At may kutob akong isasama mo na si Angel. Kaya nga naganda ako ng paborito niyang pagkain eh. Uy, ubusin mo yun ha. Nagkanda, dulas-dulas pa ako kahapon sa sapa habang nangunguha ng suso. Wika ni Jacob. Ha? Yan lang pala eh. Kung gusto mo, Manong, paramihan pa tayo na makakain eh. Biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ng paslit. Naging mas masigla ito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting sinanay ni Mang Sensyo ang paslit. Hanggang sa tumungtong ito sa edad na 16. Angel, tulungan mo si Jacob na akutin yung mga binili nating nyog. Gagawa tayo ng lana. Parating na ang mahal na araw, oh. Hukayin natin yung mga naunang ibinaon at papalitan ng bago. Nang mga sandaling ito, gamay na ng husto ni Angel ang kanyang kakayahan. Nagagamit na din ito para makatulong sa iba. Dahilan para lalo pang dumami ang nagpapagamot kay Mang Sensyo. Paminsan-minsan dumadalaw si Mang Elias para kumustahin ang anak. Huminto na din ito sa panggagamot. Pinili na lang atupagin ang kanilang lupang sakahan na ibinigay ng pamahalaan. Opo, Tiyo. Kami na din po yung magkakayod at magpipiga. Wika ng binatang si Angel. Aba, talaga maaasahan kayong dalawa ng Manong Jacob mo ah. Sayang nga lang, huminto na sa panggagamot ang ama mo. Pero hindi bali na. Andiyan ka naman para ituloy ang nasimulan niya eh. Napangiti na lang si Angel dahil pangarap nitong sundan ang yapak ng ama. Alam ko po yun, Tiyo. Wala pong masamang pangarapin ng mga pangarap din ni tatay sa akin. Sige po ah, hakutin ko muna yung mga nyog para pagdating ni Manong Jacob, makapagsimula na kami ng pagkakayod. Naging masaya ang pananatili ni Angel sa lugar dahil alam nitong meron siyang silbi. Kahit papano, natutuwang makisalamuha sa mga tao. Nawala na din ang takot nito na baka makasakit siya ng iba. Ngunit kahit anong gawing pag-iwas, hindi pa rin nawawala ang mga taong sadyang hinahamon ang pasensya ni Angel. Naganap ang pangyayaring ito nang minsan silang nakidayo ng gamutan sa kabilang bayan. Isinama ni Mang Sensyo ang dalawa dahil biktima ng isang malakas na mambabarang ang pasyente. Bahagi ito ng pagsasanay ni Angel, kaya naman ginusto din ng binata ang sumama. Habang naghahanda, napansin ni Angel ang isang lalaking panayang tingin sa kanya. Hinayaan niya lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Sa kalagitnaan ng gamutan, nakita ni Angel ang parehong lalaking pumasok sa bahay. Sa pagkakataong iyon, lumapit ito kay Mang Sensyo. Wala namang ginawa o sinabi ang lalaki. Ngunit biglang napaangat ng tingin ng matanda. Tinignan si Jacob at Angel. Dito napagtanto ng binata na may hindi magandang magaganap. Bigla itong tumakbo palabas ng bahay. Dali-daling hinabol ni Jacob. Sinundan ni Angel ang dalawa at nakitang nagbubuno sa bakuran. Hindi alam ni Angel ang gagawin ng mga sandaling iyon. Nakapagbitaw ito ng tigalpo upang mapigilan ang lalaki.
Sa kasamaang palad pati si Jacob ay tinamaan, kaya hindi nito magawang igalaw ang katawan. Pambihira ka naman, Angel, oh. Bakit pati ako dinamay mo? Wika ni Jacob. Kinalas ng binata ang tigalpo, dahilan para makatakas ang lalaki. Naku, pasensya na Manong ha. Imbis na makatulong, lalo pang lumala yung sitwasyon. Teka, sino ba kasi yung lalaking yun? Tanong ni Angel. Malamang kasamahan ng mambabarang. Bilisan mo. Kailangan natin siyang habulin. Hindi dapat makarating sa mambabarang to eh. At teka, may gagawin ako ha. Pero wag ka magsusumbong kay tatay. Tugon ni Jacob. Ano ba yung gagawin mo, Manong? Baka mamaya malintikan tayo kay Tio Sensyo. Tanong ni Angel. Hindi yan. Basta wag ka lang magsusumbong. Siguradong matutuwa ka pa nga sa gagawin natin eh. Wika ni Jacob. Wala namang nagawa ang binata kung hindi samang-ayon sa plano ng pinsan. Sinundan ng mga ito ang lalaki. Ngunit nahirapan silang hanapin kung saan ito nagpunta dahil walang naiwang bakas. Saan naman natin nahanapin yung taong yun? Ni hindi mo nga alam ang pangalan nun eh. Wika ni Angel. Huwag kang mag-alala. Hindi lang sa pangalan pwede makilala ang taong yun. Ito oh. Tugon ni Jacob. Sabay pakita ng hibla ng buhok na nakuha sa lalaki. Naglabas din ito ng maliit na buho ng kawayan. Nanlaki mga mata ni Angel nang makita ang laman nito. Maliit na uwang. May alam ka din pala sa barang? Tanong ni Angel. Malamang, mambabarang yung tatay ko, diba? Tugon ni Jacob. Mabilis na inusala ng dasal ni Jacob ang uwang. Itinali ang buhok na nakuha sa binti nito matapos ay pinalipad ang alaga. Tapos, anong gagawin natin dito? Tanong ni Angel. Mag-aantay tayo at habang ginagawa natin yun, balikan muna natin si tatay. Iiwan ko na lang ang buo dahil dito din babalik yung alaga ko maya-maya lang. Tugon ni Jacob. Pagpasok nila ng tahanan, sakto namang tapos na sa panggagamot si Mang Sensyo. Nagawa nitong pagalingin ng pasyente, ngunit hindi matunton ng may gawa. Anong nangyari doon sa inabol nyo? Ang buong akala ko pa naman mahuhuli nyo. Wika ni Mang Sensyo habang nakatitig kay Angel. Pasensya na po, Tiyo. Hindi ko sinasadyang matamaan pati si Manong Jacob ng Tigalpo eh. Tugon ni Angel habang nagkakamot ng batok. Tama sana ang intensyon mo. Ang mali lang yung dasal na ginamit mo. Hindi magagawang huliin ng isang mambabarang gamit ang dasal. Lalo na yung panggapos, lalo na kung may kasama pa. Tignan mo ang nangyari. Nadamay si Manong Jacob mo. Piliin mong mabuti ang gagamitin mo. Wika ni Mang Sensyo. Opo, pasensya na po ulit, Tiyo. Matapos ang panggagamot, nag-aya ng umuwi ang matanda. Nagpaiwan naman si Jacob. Alam ni Angel ang dahilan nito, kaya naman sinamahan niya ang pinsan. Manong, sasamahan ko na lang po si Jacob. Wika ni Angel. Pumayag naman si Mang Sensyo. Pag-alis ng matanda ay muli nilang binalikan ng lugar kung saan iniwan ni Jacob ang buo. Pagdating sa lugar, nakita nila ang uwang na nakadapo sa buho. Dali-daling kinuha ni Jacob ang uwang. Ngayon maganda ka. Ito ang unang beses nating makikipagtuos sa mambabarang. Kailangan kong tulong mo. Tandaan mo lang ang mga tinuro ko sa'yo. Wika ni Jacob. Matapos ihipa ng mga dasal, pinalipad niya ito at sinundan. Napadpad sila sa masukal na bahagi ng baryo.
Pumasok sa nag-iisang bahay malapit sa sapa. Yan ba yung bahay nung lalaki, Manong? Tanong ni Anghel. Oo, maganda ka na. Dahil papasukin natin yung bahay na yan. Tugon ni Jacob. Maraan itong naglakad papunta sa kubo. Biglang sinipa ang pintuan. Napasigaw naman ang mga nasa loob ng bahay. Hinila ni Jacob ang isa sa mga ito. Nakita ni Anghel na yon ang lalaking hinahabol nila. Itinulak ito palabas ni Jacob. Kinuha naman ni Anghel ang pagkakataon upang igapos ang kalaban gamit ang kanyang kakayahan. Magaling, Anghel. Ngayon manood ka kung paano kung papatayin ng isang mambabarang. Wika ni Jacob. Sabay labas ng kanyang patalim. Ngunit hindi nito naituloy ang gagawin dahil narinig nitong sumigaw si Mang Sensyo. Itigil mo yan, Jacob. Sinasabi ko na nga ba, ito ang balak mong gawin. Hindi ka man lang nag-usisa sa akin. Kumilos ka na naman ang hindi ko nalalaban. Wika ni Mang Sensyo. Umatras si Jacob. Binaba ang sandata. Tay, mambabarang po yung taong yan. Siya yung dahilan kung bakit nagkakasakit ang pasyente nyo. Tugon ni Jacob. Oo, tama ka. Pero mambabarang din ako. Ako ang gumamot sa pasyenteng yon. May malalim na dahilan kung bakit siya tinaniman ng sumpa ng mambabarang na ito. Yon ang gusto kong alamin. Muling wika ni Mang Sensyo. Matapos ay tinanong nito ang lalaki. Maayos naman itong nakipag-usap. Sinabi sa matanda ang dahilan kung bakit niya binarang ang pasyente. Matapos ang usapan, nagpa siya si Mang Sensyo ng palampasin ang ginawa nito dahil kasalanan din ng pasyente ang lahat. Papalampasin ko ang ginawa mo dahil kasalanan ng pasyente yon. Pero wag na wag mo nang uulitin ang bagay na to. Hindi mo dapat ginagamit ang kakayahan para manakit. Wika ni Mang Sensyo. Matapos makipag-usap ay umalis na ang tatlo. Ngunit hindi pa man nakakalayo sa lugar. Biglang sinugod ng isa sa mga kasamahan ng lalaki si Mang Sensyo. Mabuti na lang at napalingon si Anghel. Nagawa nitong pigilan ang pagtama ng itak ng kalaban. Binigyan na kayo ng pagkakataon, pero pinili nyo pa rin lumaban. Ngayon matitikman nyo ang pinakamasakit na kamatayan. Unti-unting mapupunit ang balat at kalamnan nyo. Sasabog sa lupa ang lamang loob nyo. Wika ni Anghel. Matapos niya itong sabihin ay biglang napatras ang lalaki. Sumigaw ito ng napakalakas. Lalo pa nang makita nitong unti-unting nagkakaroon ng sugat ang kanyang palad. Hanggang sa kumalat ito sa buong katawan. Sumambulat ang katawan nito. Parang bomba. Gaya ng sinabi ni Anghel. Nagkalat sa lupa ang lamang loob ng taong iyon. Nagsigawan na din ang mga naiwan sa loob ng tahanan dahil maging ang mga ito nadamay sa sumpang binitawan ni Anghel. Hindi nakapagsalita si Mang Sensyo dahil nakita nito kung gaanong kalakas ang taglay na kapangyarihan ni Anghel. Bilisan nyo na. Kailangan nating umalis sa lugar na ito. Jacob, sunugin mo yung kubo. Wika ni Mang Sensyo. Dali-dali namang kinuha ng binata ang nakasinding sulo. Hinagis ito sa sahig. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa tuluyang matupok ang buong kubo. Pagdating sa kanilang tahanan, kinausap ni Mang Sensyo ang dalawa. Nakita nyo kung anong kayang gawin ni Anghel. Ito ang palagi kong sinasabi sa iyo, Jacob. Hindi ko gustong kumikilos ka nang hindi ko alam. Paano na lang kung wala ko doon? Hindi lang ang mga mambabarang ang maaaring mapahamak,
kundi ang lahat ng mga elementong makakarinig ng binitawang sumpa ni Anghel. Wika ni Mang Sensyo. Ngayon po naiintindihan ko na, Tay. Alam ko na kung bakit hindi dapat basta-basta magbibigay ng sumpa si Anghel. Nagkakatotoo kaagad yung sinasabi niya eh. Wika ni Jacob. Huwag niyo na pong pagalitan si Manong Jacob, tiyo. Sinadya ko pong gawin yun eh. At hindi po dahil sa galit. Nakita ko po na binigyan niyo ng pagkakataon yung mga mambabarang pero pinili pa rin nilang mamatay. Kaya binigay ko po sa kanila ang karapat-dapat na parusa. Kontrolado ko po yung kakayahan ko. Alam ko po kung kailan ko gagamitin kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Wika ni Anghel. Kahit na, Anghel, hindi mo alam ang takbo ng isip ng mga tao. Sa oras na malaman nilang may taglay kang kakayahan, mauulit lang ang nangyari 5 taon nang nakakaraan. Tugon ni Mang Sensyo. Bagay na naunawaan naman ni Anghel. Matapos ng kaganapan, pinakalma niya ang sarili. Ipinagpatuloy ng binata ang panggagamot. Kasama pa rin ng chewin. Dito nakita ni Mang Sensyo ang kabutihang taglay ng kakayahan ni Anghel. Ito ay nang minsang dalhin sa kanilang tahanan ang isang lalaki. Halos patay na ito. Butot balat na lamang. Hindi na makapagsalita. Inilahad ng asawa ng pasyente ang naganap. Napag-alaman ni Anghel na manlalason ang may kagagawan. Nakita din nito ang 2 maliliit na paslit na naging dahilan ng binata para muling gamitin ang kakayahan. Huwag po kayo mag-alala dahil simula sa araw na to, unti-unting manunumbalik ang lakas ng asawa niyo. Muli siya makakalakad. Magagawa ang mga bagay na ginagawa niya noon. Wika ni Anghel. Matapos hinawakan nito ang kamay ng pasyente. Dahil gabi na ng mga sandaling iyon, hindi na pinauwi ni Mang Sensyo ang mga ito. Kinabukasan laking gulat ng matanda dahil nakakapaglakad na ang pasyente ni Anghel. Bagaman hindi nagsasalita, napahanga ang matanda sa ginawa ng pamangkin. Dahil sa kaganapang iyon, lumaganap sa lahat ang kakayahang manggamot ng binata. Dumagsa ang tao sa kanilang tahanan. Hindi naman ito magawang tanggihan ni Mang Sensyo dahil sa sinumpaang tungkulin bilang manggagamot. Dahil sa biglaang pagsikat ni Anghel, marami ang nainggit. Ang ilan ay sinubukan pang siraan ng binata. Umabot pa sa puntong nakakatanggap na sila ng mga banta sa ilan pang manggagamot dahil naapektuhan ang hanap buhay ng mga ito. Ay nako, mukhang marami tayong nasagasaang manggagamot mula sa ibang bayan ah. Eto, nakatanggap na naman ako ng sulat. Pagbabanta sa buhay mo, Anghel. Kaya mag-iingat ka, lalo na sa pag-alis ng mag-isa. Alam ko naman po yun. Kaya nga po mas gugustuhin ko na lang manatili dito sa bahay. Kahit alam kong kaya ko namang protektahan ng sarili ko. Ngunit kahit anong gawing pag-iwas, maging sa tahanan ni Mang Sensyo, dinadalaw sila ng mga manggagamot na malaki ang inggit kay Anghel. Nang minsang abala sa panggagamot si Anghel, biglang dumating ang isang matanda. Pinahinto nito ang ginagawa ng binata. Nagsalita sa harap ng napakaraming taong nag-aantay. Patuloy niyo pa rin tinatangkilik ang gawain ng binatang ito. Kahit alam niyo na may sa demonyo ang kanyang kapagyarihan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang bilis gumaling ng mga naging pasyente niya? Yun ay dahil inaalay ng binatang ito ang kapiraso ng kaluluwa niyo sa demonyo. Wika ng matanda. Napatayo si Mang Sensyo sa sinabi nito. Nakatitig lang ito kay Anghel habang pinakikiramdaman ang magiging kilos ng pamangkin. Nanatiling kalmado si Anghel
Sa kabila ng mga kasinungalingan ng matanda, nakipag-usap pa din ito ng maayos. Hanggat maaari po, iwasan niyo ang maling impormasyon. Hindi totoo ang sinasabi niyo at kaya kong patunayan yun. Kaya pakiusap, umalis na po kayo bago pa lumala ang sitwasyon. Aba, ayos ka rin ah. Pinagbabantaan mo ba ako? Kaya ko ding patunayan ang sinasabi ko. Kung gusto mo, magsubukan tayo ngayon eh. Walang problema, handa akong harapin ka. Dahil isa sa mga katungkulan ko, ang puksain ng mga demonyong nagkalat sa ibabaw ng lupa. Sa pagkakataong iyon si Mang Sensyo na ang sumagot. Sumusobra ka na, Karyo. Wala nang katuturan ng mga sinasabi mo, kaya umalis ka na. Tinawanan lang ito ni Mang Karyo. Alam ko din namang kakampihan mo ang pamangkin mo. Patunay lang na isa ka din sa mga taong sumasamba sa demonyo. Huwag mong ikaila na isa kang mambabarag. Lalo mo lang papatunayan sa lahat na sinungaling kang tao. Wika ni Mang Karyo. Hindi ko kinikilala ang kakayahan ko. At para sa kalaban mo, pambabarang ang ginagamit kong paraan para manggamot. Ngayon kung tapos ka na sa mga paratang mo, makakaalis ka na. Marami pang tao ang nag-aantay. Wika ni Mang Sensyo. Sadyang ayaw magpaawat ni Mang Karyo. Kung ano-ano ang sinasabi, na tila ba inuudyokan si Anghel na ilabas ang totoong kakayahan. Makikiusap po ako sa uling pagkakataon. Itigil nyo na ang ginagawa nyo dahil wala namang kayong mapapala. Wika ni Anghel. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Tugon ni Mang Karyo. Kung hindi ka pa rin titigil sa paninira mo sa akin, pasensya na lang po tayo dahil hindi mo magugustuhan ang susunod kong sasabihin. Wika ni Anghel. Anghel, pigilan mo ang sarili mo. Hindi ito ang panahon para gamitin ang iyong kakayahan. Maraming tao ang nakakakita. Wika ni Mang Sensyo. Alam ko po yun, tiyo. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa isang to. Mang Karyo, hindi ba pinagmamalaki mo mahusay kayo manggagamot at may sa demonyo ang kapangyarihan ko? Bakit hindi mo kaya subukang alisin sa akin? Wika ni Anghel. Biglang natigilan ng matanda dahil alam nitong hindi niya magagawang talunin ng binata. Hindi ka ba nahihiya? Hahamonin mo ang mas matanda sa iyo. Tugon ni Mang Karyo. Kayo po yung pumunta dito upang guluhin yung panggagamot ko. Tapos ang sabi nyo kanina, gusto nyo magsubukan tayo, di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo hinahamon kita. Wika ni Anghel. Dahil marami ang nakikinig at ayaw mapahiya ng matanda, tinanggap nito ang hamon ng binata. O sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Huwag mo lang akong sisisihin sa mga mangyayari. Maaari mong ikamatay ang gagawin ko. Tugon ni Mang Karyo. Huwag kang mag-alala, Manong Karyo. Hindi ako natatakot mamatay kung sakali man. Wika ni Anghel. Naupo ito at hinayaang magsimula ang matanda sa pagtanggal ng kakayahan niya. Nag-umpisang mag-usal ng mga dasal. Doon pa lang ay naramdaman na ng matanda ang kakaibang lakas ng binata. Ano, Mang Karyo? Mukhang aabutin tayo ng siyam-siyam ah. Kaya pa ba? Tanong ni Anghel. Ay, manahimik ka! Nga pala, Manong, nakalimutan kong sabihin sa'yo Sa oras na hindi mo matanggal ang kakayahan ko, may mangyayaring hindi maganda sa'yo. Hindi ko na sasabihin, kayo na lang mismo ang tumuklas.
Kaya ako sa'yo, pagbubutihan ko kung ano man ang gagawin ko. Pangaasar ng binata. Hanggang sa mapagtanto ni Mang Karyo, wala na siyang magagawa. Kaya naman bumunot ito ng patalim. Inambahan ng saksak si Anghel. Sinasabi ko na nga ba huwad kayong manggagamot At dahil pinagbantaan niyo ang buhay ko, hindi ko kayo papalampasin. Yang kamay niyong may hawak na kutsilyo, unti-unting kakainin ng mga uod. At yung buong katawan niyo, matutuyo na parang balat ng kahoy. Sa oras na malapatan ng tubig, makakaramdam kayo ng matinding hapde. At sa tuwing kikilos kayo, magbibitak-bitak ito. Wika ni Anghel. Dahan-dahan nararamdaman ni Mang Karyo ang pananakit sa kanyang kamay. Maging ang balat sa kanyang tiyan, unti-unti ding natutuyo, kagaya ng sinabi ni Anghel. Nakita ito ng mga tao, ngunit hindi nila narinig ang mga sinabi ni Anghel. Kaya inakala nilang gawa din ito ni Mang Karyo para siraan ng husto si Anghel. Sinubukan pang tumakbo ng matanda, ngunit hindi na ito nakalayo pa sa lugar. Tuluyang binawian ng buhay si Mang Karyo sa mismong bakuran nila Mang Sensyo. Ay nako, yan kasi hindi nakikinig. Wala nang ibang iniisip kung hindi ang sariling kapakanan at kung paano silang magkakapera sa pamamagitan ng panloloko sa kapwa. O siya, ipagpabukas yun ang panggagamot. Iatid niyo ang bangkay na matandang yan sa kanyang pamilya. Sinunod ng dalawang binata ang utos ni Mang Sensyo. Gaya ng inaasahan, hindi naging maganda ang pagsalubong sa kanila ng pamilya ni Mang Karyo. Mga walang iya kayo. Talagang yung lahi nyo, mga demonyo. Pinatay nyo ang tatay ko. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo to. Antayin nyo lang na matapos ang libing. Magsisimula ang kalbaryong hinahanap nyo. Wika ni Totong, anak ni Mang Karyo. Matapos ang usapan, umuwi na ang dalawa. Ibinalita ang sinabi ng anak ni Mang Karyo. Normal lang ang ganong reaksyon. Normal na magalit sila. Pero kailangan nating pagandaan ang gagawin nila. Wika ni Mang Sensyo. Handa naman po ako sa gagawin nila Wala naman po tayong ginawang mali. Kasalanan din ng matandang yun yung lahat Tugon ni Anghel. Ang masama pa nito, hindi natin alam ang kanilang gagawin. Kaya Anghel, hanggat maaari, huwag ka munang magpapakita sa maraming tao. Wika ni Jacob. Matagal na ako nagtatago sa mga tao dahil sa takot na makasakit Siguro oras na para sila naman ang matakot sa akin. Tama na ang pagpipigil. Wika ng binata. Hindi na nagawang magsalita ng Mang Sensyo. Alam niyang tama ang sinabi nito. Matagal niyang pinigilan ang sarili na gumante sa lahat ng masasakit na ginawa sa kanya ng mga tao noong kabataan. Makalipas ang ilang araw, tinupad ng pamilya ni Mang Karyo ang sinabi. Hindi tumanggap ng pasyente si Mang Sensyo dahil na din sa banta ng panganib. Nabalitaan ni Mang Sensyo, nakakatapos lang ng libing ni Mang Karyo. Nagtitipo na ang mga kaanak nito. Maganda na kayong dalawa. Papunta na dito ang angkan ni Karyo. Talagang hindi sila titigil hanggat hindi ka napapatay, Anghel. Wika ni Mang Sensyo. Kung balak nilang saktan ako, edi ngayon pa lang, bawasan na natin ang bilang nila. Wika ng binata. Naglakad ito palabas ng tahanan para salubungin ang puwersa ng mga kaanak ni Mang Karyo sa pangunguna ng anak nitong si Totong. Nang masipat ng binata ang pangkat, kaagad itong nagbitaw ng sumpa.
Isa-isa kayong babagsak at makakatulog. Paggising nyo, mabubura ang lahat ng mga alaala nyo. Wika ng binata. Isa-isang natumba ang mga kaanak ni Karyo, maliban sa anak nitong si Totong. Totoo ngang may sa demonyo ka, kagaya ng sinabi nila. Pero pasensya na, hindi ako kasing hina ng tatay ko. Wika ni Totong, sabay bunot ng itak. Sinalubong naman ito ni Jacob. Sandali lang, Totong. Hindi ka dapat magpadala sa galit mo eh. Isipin mo kung ano ang ginawa ng iyong ama at kung bakit tumantong tayo sa ganito. Wika ni Jacob. Hindi ako magkakaganito kung hindi nyo pinatay ang tatay ko. Kaya wala kayong karapatang pagsabihan ako ng dapat kong gawin. Iisa lang ang nasa isip ko ngayon. Yun ay mapagiganti ang kanyang kamatayan. Tugon ni Totong sabay tulak kay Jacob. Nagulat naman ang binata. Hindi nito inaasahan ang lakas sa taglay ng kalaban. Huwag kang magpapahuli sa kanya, Anghel. Hindi mo kakayanin ng pisikal na atake. Masyadong malakas para sa'yo. Wika ni Jacob. Ngunit lingid sa kalaman nito, napaghandaan ni Anghel ang gagawin ni Totong. Ginamit nito ang sariling kakayahan upang palakasin ang katawan at pataasin ang antas ng pisikal na atake. Bagay na minsan ay hindi inakala ni Mang Sensyo na magagawa ng binata. Sinalubong ni Anghel ang mga suntok ni Totong. Nakipaglaban ito gamit ang pisikal na lakas. Halos pantay lang ang kakayahan ng dalawa. Nagagawang makipagsabayan ni Anghel sa lakas ni Totong. Ngunit may limitasyon ang ginawa nito. Kailangan niyang tapusin ang laban sa loob ng 15 minuto. Kung hindi ay maaari siyang mapatay ni Totong. Ramdam ni Anghel ang galit ng katunggali sa bawat atake. Kaya naman gumawa ng paraan ng binata para kahit papano magkaroon siya ng lamang sa laban. Hinawakan nito sa kamay si Totong at nagsalita. Mabubura ang galit sa puso mo at mapapalitan ng pag-unawa. Biglang tumigil sa pag-atake si Totong. Umatras palayo kay Anghel. Si tatay ang isa sa mga taong tinitingala ko. Pati na rin iniidolo. Pero hindi niya naisip yon. Naging mapagmataas si tatay. Simula nang makilala siya bilang manggagamot. Nakaramdam siya ng inggit ng mga panahong unti-unti kang nakikilala ng lahat. At siya naman ang dahan-dahang nakakalimutan. Pagpapaliwanag ni Totong. Naupo na lang ito sa lupa habang umiiyak. Hindi kita masisisi sa mga nararamdaman mo ngayon. Kung ako nasa katayuan mo, ito din ang gagawin ko. Tugon ni Anghel. Tumayo si Totong at naglakad palayo. Napagtanto nito ang pagkakamaling nagawa ng kanyang ama. Laking pasasalamat ni Mang Sensyo dahil walang namatay nung araw na yon. Kinabukasan, bumalik si Totong upang humingi ng kapatawaran sa ginawa nito. Pasensya na po kayo sa naging asal ko. Nadala lang ako sa matinding galit. Kaya hindi ko naunawaan ang pagkakamali ni tatay. Wika ni Totong. Nauunawaan ko, Totong. Mahusay na manggagamot ang iyong angkad. Bakit hindi na lang tayo magtulungan sa halip na magsiraan? Wika ni Mang Sensyo. Yan din po ang isa sa mga pakay ko. Nais kong makipag-isa sa inyong layunin. Ayoko matulad kay tatay na ginagamit ang kakayahan para sa salapi. Muling wika ni Totong. Yun na nga ang naging simula ng isang magandang samahan. Itinago ng angka ni Totong ang nangyari habang nakikipagtulungan kay Mang Sensyo.
Mas lumawak ang kanilang saklaw. Nagawa nilang makapaglakbay sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakarating pa si Anghel sa lugar ng Roma. Itinuring na lihitimong himala ang kakayahan ng binata dahil na din sa mga pagpapatunay ng mga taong natulungan nito. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang katawan ni Anghel. Walang nakakaalam ng totoong pangyayari sa biglaan nitong pagkamatay. Sa isip-isip ni Jacob, ginawa iyon ng binata upang tuluyan ng putulin sa kanyang henerasyon ang malasumpang kapangyarihan. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataong magkaanak si Anghel. Bagay na pinasalamatan naman ni Mang Sensyo dahil kung nagkataon, isang paslit na gaya ng ama ang kanyang aalagaan. Hindi man naging malinaw ang totoong dahilan ng kamatayan ni Anghel. Malakas ang kutob ni Jacob na ginamit ni Anghel ang sariling kakayahan para tuluyang makapagpahinga. Sa kasalukuyan, wala nang ibang nakakaalam ng kakayahan ni Anghel. Bukod tangi ito sa lahat ng mga abilidad na nakukuha ng isang tao mula sa mutya o hindi kaya naman pag-aaral ng lihim na karunungan. Lumipas ang maraming taon, tuluyan ang nakalimutan ang tungkol kay Anghel. Minabuti na lang ng mga magulang ng binata ang ganon dahil hindi naging magandang alaala para sa kanila ang naging karanasan ng kanilang anak. Kung nakita mo lang ang pagbabago sa buhay ng anak mo, malamang hindi mo sisisihin ang iyong sarili, Elias. Kung nasaan man si Anghel ngayon, paniguradong masaya siya. Wika ni Mang Sensyo. Nakakalungkot lang tayo pa'y maglilibing sa kanya. Parang baliktad yun nangyari. Tugon ni Mang Elias. May mga bagay na hindi mo inaasahang maganap. Ngunit gaya ng sinasabi ng lahat, ang bawat kaganapan sa buhay nating mga tao ay may dahilan. At alam kong alam mo din yon. Tugon ni Mang Sensyo. Nang mga sandaling iyon ay nakatayo sila sa puntod ni Anghel habang sinasariwa ang mga panahong kasama ito sa tahanan. Maging si Jacob, hindi makapaniwalang magtatapos ang buhay ni Anghel nang ganon-ganon na lamang. Kung nasaan ka man ngayon, Anghel, huwag kang mag-alala. Hindi ko papabayaan si tatay. Magpahinga ka na, pinsan. Pasensya ka na kung ngayon ko lang naisipang dumalaw. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Wika ni Jacob. Sabay lapag ng dalang kakanin, pati na rin mangkok na punong-puno ng ginataang suso. Ito ang huling beses na nagpunta si Jacob sa lugar dahil lumipat na ng tirahan sa syudad ang mag-ama. Samantalang sina Mang Elias at Aling Marta nagpaiwan sa lugar upang ituloy ang adhikain nila na tumulong sa iba. Ito rin ang alam nilang pamamaraan na gustong gawin ni Anghel. Gamitin ang mga natitirang oras ng mga magulang upang tumulong sa ibang tao.